Good afternoon po. Hindi nyo na katabi nyo yung magandang tanghali. Good naman. Really. Sarap ka. Ibati ko dito sa kami natin magandang tanghali. Tanghali sa inyo. Okay. So tayo po ngayon, siyempre, tutuloy natin yung naputo natin discussion last Thursday. Nabalikan lang muna natin. Sabi natin, yung top 10 non-negotiable values is not a value that we try to invent. Ito po ay tested na. In fact, sa lahat po ng mga major religions like Islam, Christianity, and ano po, yung Judaism, lahat sila nag-a-agree on these values. And in fact, all of them, itong group, yung tatlong major religion na ito, they really changed the course of history. Kaya ako nakakagulat dahil itong values na ito, for example, yung America, when they turned their back on this, talagang inaalisan nila ito, no? Sa ngayon, pinag-iwakas. Trump, yun. Diyan yung maintindihan kung bakit, alam nyo, galit na rin sila kasi they seemingly parang pabagsak sila ng pabagsak. Kaya they need a strong leader na parang kapareho ng atin. Yung talagang matapang na, hindi na pwede lalambot-lambot. Yun ang reflection nun. Okay, I'm not against Trump, I'm just telling you the reality na ganito sa Amerika ngayon. So, parang pinapakita natin kasi nga, nawala na sila ng yung sense of values. Hindi nila alam kung ano yung guiding principles ng kanilang buhay. Now, ayun po, kung tatanungin sa sarili niyo, what are yung guiding principles sa buhay? Kasi hindi pwedeng wala. Kasi kung wala tayong common guiding principles, walang mali. Sample lang ha, halimbawa, narinig niyo sa term, huwag kang magnakaw. Kung walang ganong guiding principles, pag kinuhanan ka lang katabi mo ng anumang gamit, huwag kang magagalit, eh wala namang masama doon. Wala namang sasabi sa atin na masama yun. Tama ba? Okay, pag sinabi natin, huwag kang mangangalunya, katulad ng natin. Pagka ito'y ginahasa, huwag kang magalit. Kasi wala namang basic guiding principles. Now, the mere fact na nasasaktan tayo kapag may masamang nangyayari sa atin, it only shows that there is a God who really set a standard of what is right and wrong. Okay ba yun? Kasi sabi na, hindi yung Diyos na yan lang, kaya lang nagsesete para hindi tayo sumaya. Hindi totoo yun. Yung guiding principles na yan, hindi yan para hindi tayo sumaya. Ngunit lalo tayong maging maligaya sa buhay. Yun ang kabaliktaran. Kasi kung walang guiding principles, ang gulo, sobrang gulo. Eh tayo, tinanong yung traffic natin, nakakatuwa ang ating kalye. Saka dito lang kayo sa Pilipinas, makita may merong bakod sa gitna ng kalye. Diba? Sa ibang bansa, pintura lang. Sasabihin na sa hindi ko ganyan. Pintura lang. Yun ang kanya, maliwanag sa kanila. Ito ang guiding principle to. Pag pula ka lang, stop. Sa atin, you may. You may stop. If you want. Parang suggestion lang lahat. Ito lang, ang gulong-gulo natin. Let's keep on complaining about traffic. We keep on complaining, ang bigat-bigat ng traffic. Totoo lang, ang problema talaga is we don't really have that discipline to really follow our guiding principles. Nakabali niyo? Kaya magulo. Alam niyo kung susundin lang, for example lang, wala lang magpapark kami sa mga gilid, like daan ng tao, walang tindero. Maglalakad naman ang marami sa atin eh. Kaya hindi natin gusto maglakad, kaya gusto natin mag-tricycle pa, ihatid tayo sa bahay natin. Kasi ang hirap maglakad sa mga, pavement. Ang hirap maglakad kasi nga, may nagtitinda. Tapos nakutin tayo, baka madukutan tayo. Kahit walang madudukot, kaya nakutin tayo. Kasi baka yung konting-konti na lang, bulsa na lang, madukot pa. Sa naintindihan nyo yung ibig sabihin. So we need to have this guiding principle. Kaya going back to yung itong guiding principles, ito, ang napaganda, ito hindi nagbago. Unang-una, the sense of the value of priority. You shall have no other gods before me. In other words, we need to prioritize
yung ating relationship. Kasi ang tao dito ano una? God, family, ministry. Hindi. Put God as the center of every area of your life. Naman yung defense. Kasi malilito kayo, ano na una? Diyos, trabaho. Pero paano pinagtrabaho ng linggo? Wala ko na si God. So, absent ba ako? O kaya, dito-dito na yung tao. Hindi. Bawat decision mo, dapat si God ang sentro. Ganun na. Family, o ministry, o kaya ay trabaho. Lahat yun, bawat decision mo. Lord, ikaw ba yung aking kinukonsider? Kaya sabi sa inyo, nalala niyo yung word na first? First, finances, puro si God. Isipin nyo, iba sa atin, reklamo ka muna akong pera. Katotoo lang, hindi pera ang problema. Ang problema, paggamit ng pera. Pag-isipan nyo mabuti. Sample lang, damit. Reklamo ka, dahara akong damit. Pero, bago ka pagdamit, ang dami na pinagpilihan Bulang ka. Ang dami na pinagpilihan. Nagkatapos mo pili. Nung nakapili ka na, sapatos ko kami, doktor, walang katapat na sapatos. Kaya lagi yung lamo, wala na ang sapatos. Ang dami-dami na. Kaya nga punta kayo sa bahay nyo, ang dami yung gamit na hindi naman yung ginagamit. Tama? Tapos pagbubulat kayo, pag nilabas ko na, meron pala ko. Kasi sabi ko, wala kang pera. Hindi totoo. Hindi totoo. Nakita ko na sa akin yan. Minsan, yung visito, reklamo mo, wala ka nito. Pag pinito, ang dami. Pagkain lang sa refrigerator, ang dami nasisira. Kaya sabi ko nga, walang pagkain. Ano walang pagkain? Mapakita ko sa inyo. Pag nalabas ko yan, i-recycle ko lahat ng lumang pagkain. Sabi ko, ang dami. Kasi minsan, it's not really, walang kulang. Eksakto yan kung alam mo lang gawin. Tama? Kaya if you put God first in your finances, you can manage it properly. Diba? Kaya kung buhay ka sasabi niya, oo nga, parang ngayon, parang eksakto lahat. Eksakto lahat, walang problema niya. Always put Him first. Tapos pangalawa, sabi natin, interest. Pati interest natin. Minsan we always say, wala tayong oras. Hindi sa totoo lang, ang dami natin pinag-aaksayahan ng oras. Tama? Dahil sa trabaho, kailangan ko mag-overtime. Tigilan mo yung pagka-chat, nakapag-trabaho. Makakatapos ka. Tigilan mo yung pagka-text, habang nagtatrabaho, makakatapos mo yan. Natotoo lang, iba habang nagtatrabaho, hindi pag-chat. Nagtatrabaho siya, buwan ako. Ba't siya nakatawa? Hindi trabaho siya gagawin. Hindi lang mo yung sasabi, sila lang ito. Kaso, yung meron ng kausap. Hindi mo matatapos yan. Mahirap tapusin ang isang bagay pag dalawa ginagawa mo sa isang pagkakataon. Kaya yung energy mo, hindi mo magamit ng tama. Ayun, sabi sa iyo. Okay lang. Nag-ipit. Okay, tanggalin ka man. Okay. So sabi ka na about after interest, relationship, you always put God first in your relationship. Okay ba yan? Then after that, ano pa sabi niya? First, remember the word first, schedule. Pati schedule mo, bigyan mo yun sa Diyos. And finally, your troubles. Lahat tayo may troubles sa buhay, tama? Okay, so ibigay mo sa Diyos. Bago ka magalit, magreklamo, ibigay mo muna sa Diyos. Always put God first. Now, lalagpasan na natin yan. Punta tayo ngayon doon sa ating pinag-uusapan, because you shall not commit adultery. Last week, sabi natin, you shall not commit adultery. And adultery means you are to corrupt, to contaminate, to spoil, to pollute, ruin, or make impure. In other words, anything that is not pure, okay, adulterated na. Okay? Ginagawa natin ang general view. Like, at work, you can be adulterating your work because you are not focused, you are not 100% in your work. Kahit sa ganitong panahon, some of you, hindi kayo totally 100% nandito, kaya it's like adulterated attention. Tama natin. Pero itong law na to, primarily, has something to do with relationship. Kasi sabi natin, ito yung napaka-importante because J.D. Alwyn made a study, kung naalala ninyo, of 88 civilizations. And this is what he found out. Sabi niya, out of 88 civilizations, they all became powerful when their sexual regulations are very strict. But when they became loose, walang exemption. All of these civilizations were destroyed. All of them. Walang exemption. Kaya nga, ito yung napaka-importante. When God tells us na thou shalt not commit adultery, it speaks of so many things. Like,
He wants us to value commitment. So, be faithful. Pakisabi sa kanya mo, be faithful. Be faithful. So, ay wala mo ng asawa. Kahit na, just be faithful. Whether you are married or not, you need to be faithful. You need to be committed. As a single individual, be a committed single individual. What does it mean? Meaning, don't use your body to somebody else na wala kayong commitment. No? And yun ang sinasabi ng Diyos, when Jesus Christ explained this is what He said. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Amazing! Sabi niya, pagka itong ginawa mo, sabi niya, yun lang mag-isip ka ng masama, you've already committed adultery. Bakit? Again hindi lang babae, hindi lang lalaki ang nagkakomit ng ganito, pati babae. Okay? Pati babae. Kasi minsan mga babae yan, nag-iisip din ng masama sa lalaki. Like, huwag natin magsama. Basta, may kasi naalala ko when I was in high school, sinabi sa akin yung classmate ko babae, kayo mga lalaki, ano pinag-uusapan ninyo pag kayo lang? Eh, pareho ano yung usapan ninyo? Sabi ko, maganda. Sabi niya, bastos! Ano ba naman? Ano ako bastos na? Wala. Bastos yung usapan nila. So, minsan, pareho na ang problema. Hindi yan exclusive lang sa lalaki. But obviously, whenever you do something like this, you always project yung general, laging mga lalaki. Pag sila mo, for example, the men of this world, parang kabuang humanity yun. Parang in general, ginagamit lagi ang lalaki. Okay? So sabi niya dito, when you look at a woman, ano ibig sabihin dito ni Jesus? Actually, when you look at a woman, and you are treating her as in person, ibig sabihin in person, yung parang bagang wala kang galang sa kanyang pagkatao. Like, you are creating mga scenarios in your mind that will satisfy your sexual desires. Yun ay, sabi niya, impersonating the person. Hindi mo siya tinuturing as a human being. Okay po? Sabi ng Lord, adultery yun. Kasi you need to treat others as humans. Nagkakatingan tayo. Kasi pangalawa, ang sexual desire, hindi masama yan. Kaya nga sabi ni Jesus, it must be within the bound of marriage. Kaya nga, sabi ni Landers, ulitin ko ito this command, surprisingly, binigay ito ng Diyos. Kasi walang exempted dito. Tingnan ninyo. Sabi ng isang sulat kay Ann Landers. Kasi Ann Landers printed many letters about extramarital affairs. And here are some things your readers should be aware of, sabi niya. About half the men and third of the women who are cheating say they are perfectly content and there is nothing wrong with their marriage. Can you imagine? Walang problema sa marriage nila and yet they cheated. Bakit? Half of the men and third of the women. Grabe no? Walang exempted. Being religious does not prevent infidelity. Hindi ko, ito, paling-intindi na ito, pagka nagtuturo ng Bible, sa asawa. Hindi totoo yun. Maraming lumulungo. Nagkakabilan tayo, maraming lumulungo. Kasi nga, hindi, kaya nga, ako, personal lang ito ang dami nagpapapicture sa akin, hindi dahil guwapo ako. Nagkataon lang, mukha ko lang. So they come. Alam niyo, natutunan ko yun. Ang tao pala, may mga babae, unaware, or maybe out of innocence, didikit sila. Hindi na napapansin, hindi nila nakadikit na sa balikan. Hindi ko hinusgan mga babae kasi ngayon talagang sobrang excited lang. Nagpapapicture. Di sabi ko, nung minsan, aaminin sa inyo, nagbabasa ako Bible, na-update ko na ako Hindi ko nakinig na kasi baka maganda, habulin ko pa. Nakakawalik sabihin. So, later on, na-realize ko, nasama pala yun, wala palang accepted. Kaya di ko pa ako picture ako, kahit pinag ko, lagi ako agad yan, kahit lalaki ka sabi ko, lagi ako agad yan, kaya alam yung balikat ko sa anumang posibilidad na dumikit, kahit na, kasi hindi ko alam kung dumikit, alay ko balikat pala yun. Di ba? Kaya ang utak ko napakarumi, inisip ko kami yun. Ano kayo sabihin? Kasi no exempted. No one is accepted about this. Kaya we need to be very careful. Women are as willing as men having an affair. Akala ko lalaki na. Pati pala babae. Willing din. Fewer than 10% of those having an affair will divorce their spouses to marry their lovers. And a large percentage of those who do often have another divorce. Kaya divorce. Kasi kung di ka na faithful na minsan,
napakalaking percentage not to be faithful again. Sabi na, people of affairs are more likely to be divorced, distressed, and disappointed. Can you imagine? Divorced ka na, distressed ka pa, disappointed ka pa. Okay. And finally, the chemistry that drives affair lasts anywhere from a few weeks to 3 years before it cools down. Lupit, no? Kaya for those people who get into affair, yung akala nila, uy, saya-saya ito. Hindi po, hanggang 3 taon lang yan. Bonus na yun. Yeah. Sabi, infidelity can happen to anyone. Kasi sabi niya, warning ito. So what should you do? Ito, sabi ng Bible, amazing, no? Sabi niya, if your right eyes make you stumble, tear it out and throw it from you. Sabi niya, for it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Okay? Yung impyerno na abot, kaya ito ang ibig sabihin niya. Yung eye has something to do with your perspective. You need to have a clear understanding of your perspective. Akala nila, ayaw ng Diyos ng sex. No, He invented sex. Sex is beautiful. Okay, lagay nyo na, it's beautiful. But it is only beautiful with commitment. It is within the bound of marriage. Kasi wag walang commitment, sabi ko, I want to have sex with you, pero hindi tayo mag-asawa, because I want to be open, no? Just in case, baka hindi ko type ko. Try ko lang. Type ko ba yun? Isipin nyo na ganito, magpapakasal. Halimbawa, ano parang mo? Joseph. Pagbuti na si Joseph. Faithful yan. Sa Bible, faithful ang Joseph. Halimbawa lang to ha, ang asawa mo ikaw na lang, halimbawa lang naman ha? Baka magkasama kayo na lumamaya ha? Halimbawa lang to, ano parang mo yan? Hazel, halimbawa, sabi ni Joseph, Hazel, gusto ko kang pakasalan. Kaya lang, pwede ba, mas at least sa'yo na ako. 90% of my time sa'yo na. Pero, girlfriend ko dati sa inyo. Halimbawa lang ito, ano? Teya. Kaya alam mo naman, girlfriend ko dati sa Teya, love ko pa rin siya. Kaya pwede ba, every once a month, sa kanya ako? Okay? Okay lang, Teya. Tapos sila, pero meron pa isa Ano ang araw? Mayet, si Mayet. Pero si Mayet, siyempre nagkikita pa rin kami. Kaya naman, ex-video. Pero ano lang yung every quarter, kita kami. So, papayag ka? Hindi! Kalokohan yan! Diba? Ibig sabihin, walang ganunan. So in other words, itong blessing ng itong sexual desire, nakalimit yan sa marriage vow. Kaya marami, hindi na naintindihan, it affects their whole being. Kapag nilaro nila yung issue ng sex. Nagkakaintindihan, it affects their whole being. Kaya ano gagawin mo? Now, let me just give you suggestions. Kailangan yung mindset. Ano yung mindset? Walang exception. Ibig sabihin, don't you ever think, hindi ako parang may ibang lalaki. Hindi totoo yun. Lahat tayo, pwede. Okay? Hindi ako parang may bababae yung mga palkera. No. Totoo lang, lahat tayo prone to unfaithfulness. Okay? Naalala ko, meron akong kinansila, babae, kasama ko. Ang question niya, na-involve sa kanino? Sa pastor. Sabi niya, ano nangyari yun? Sabi, hindi ko po naisip na may in-love siya sa akin. Kasi asawa na siya. Hindi mo naisip. Yung pastor, hindi ko rin po naisip nagpe-pray naman ako. So, in other words, walang accepted. Si David na lagi nagpe-pray. Nalala si David? Nalala si David? Ilan si David sa Old Testament? Hari yun. Dami asawa. Natukso pa. Ito naman kasi si Bathsheba. Pangalan pa lang sa mga Bathsheba. Naligo ba naman nakikita ni David? Naman yung sabihin, kung nakita ni David na gano'n, ang ganda nung sino yan? Diba? Natukso. Kaya, alam niyo, walang accepted. Okay? Sabihin sa katabi mo ha, walang accepted. Yung ay mo, tutuloy mo na yung maling perspective na merong mga kaya, merong hindi. Walang accepted. So kailangan mag-ingat. Kayong mga nagtatrabaho, let me just tell you this. Bibigyan ka ng 4 na P to prevent. Be protective of your life. Or if you're married, of your marriage. Bakit? Ibig sabihin, avoid risky situations such as long lunches with co-workers alone. Yan. Iwas yan. Or drinks for 2 after work. Most people do not plan to be unfaithful. Hindi na pinaplan nila. Nahuhulog na lang. Okay?
Nagkakaintindihan, so be protective. Kaya yung mga dalaga, okay sama-sama. Kaya, boss nyo eh. Sabi, boss, yaya ng yaya. Baka tanggalin kayo, huwag kayong nagwala. Basta, protect yourself. Bosses, wala namang masasamang intention niya. Pero hindi nila naiintindihan. Nagkakatingan tayo. Isipin niyo, hindi sila nag-attend dito. Hindi na alam. Di ba? Hindi sila mag-iingat. Tama niya? Pangalawa, always be positive. In other words, look for what is right in your spouse and tell him or tell your spouse daily yung positive insight. Now, kung kayo naman talaga, always think positively of yourself. Kasi minsan, wala nang kagkakagusto sa akin. Ito, may asawa na ilang sa akin. So, maganda ko naman. Ano ka ba? Relax ka lang. Hindi ka wala nang kakagusto sa'yo. Hindi ka maganda. Hindi totoo yun. Hindi lang sila marunong kamukha. Ayos tayo sa akin. Hindi ka totoo yan. Kasi iba mahilig sa abstract. Hindi sila mahilig sa original. Diba? Kaya hindi ka na napapansin. Kasi tingin ka sa'yo, masyado ka maganda, hindi na nakikita. Now, number 3, be polite. Be polite in what say, always talk to your spouse with respect. Kasi pag hindi, especially women, nagtataka yung lalaki, bakit ayaw lagi kayo kasama? Isipin nyo ganito, isa lang ang hinahanap ng lalaki, respeto. If they feel respected, they will never look for anybody else. Kaya yung mga lalaki na tutok sa yan, sa bahay, ano ba? Sabi siya mo, tatay ka ng sinelas mo, eh, sa bago mo, di mo tayo, hindi ka rin tuwan, hindi mo tayo. Eh, sabi siya, boss yan. Eh, secretary, sir, it's not coffee. Sir, ano ba kakagawa niyo? Ito ngayon, tapos sabi niya, eh, sir, parang nakita ko ulit sir, ha? At yung secretary, ano yung secretary ba? Minsan, kumabay ka, kasi boss yun eh. Eh, parang sabi niya, sir, eh, kasi mo sa bahay, kawawa naman kayo, sir. Parang siya, hindi ko. Patay ka na! They're looking for respect. They're looking for respect. If they feel respected at the work office,